Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng pagbabalik sa atin ng 7 taon, sa nakamamatay na araw ng sakuna. Ito ay isang maliwanag, maaraw na araw, na walang palatandaan ng panganib, nang biglang, isang nakabulag na kidlat ang lumitaw sa gitna ng lungsod, na nag-iwan sa mga tao na nagulat at nataranta. Isang batang babae sa karamihan ang lumingon upang makita ang flash, nalilito. Noong araw na iyon, isang kalamidad na kilala bilang pagbubukas ng piitan, ang tumama sa lungsod. Lumitaw ang mga pulang tarangkahan sa lahat ng dako, at hindi mabilang na mga halimaw ang nagsimulang gumapang palabas, na nakakatakot sa lahat ng nakikita. Habang ang lungsod ay bumaba sa kaguluhan, maraming tao ang nasawi, tumakas mula sa mga nilalang habang humihingi ng tulong. Kabilang sa mga biktima ang mga magulang ng pangunahing karakter. Ang larawan ng kanilang pamilya, na basag-basag at nabahira ng dugo, ay sumisimbolo sa kanyang pagkawala. Dahil sa pagdadalamati, lumuha ang bayani habang sumusumpa siyang ipaghiganti ang kanyang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng pagiging mangangaso at pagwasak sa mga halimaw na kumuha sa kanila. Fast forward 7 taon, at bumalik tayo sa kasalukuyan. Ang bayani ay nakaupo mag-isa sa isang bangko sa harap ng isang alaala para sa mga nawala sa panahon ng sakuna. Nakayuko ang kanyang ulo, at ang kanyang mga gamit ay nasa tabi niya habang iniisip ang kanyang kamakailang pagpapatalsik mula sa Hunter Training Center. Tumangala siya, puno ng luha ang kanyang mga mata, habang papalapit ang kanyang guro. Tahimik na ipinaalam sa kanya ng guro na makabubuting huwag na siyang bumalik sa sentro. Ang bayani, na pinangalanang Han Sang-yun, ay hindi makapaniwalang nagtanong kung bakit siya pinatalsik. Ipinaliwanag ng guro na, kadalasan, ang mga kadit ay nangangailangan lamang ng ilang buwan upang magising ang kanilang mga kakayahan at maging mga mangangaso. Gayunpaman, si Han Sang ay gumugol ng 7 taon nang walang anumang pag-unlad. Dahil sa inis, tinawag siya ng guro na mahina, na sinasabi na ang patuloy na pagsasanay sa kanya ay maaaring makapinsala sa reputasyon ng sentro. Sa malapit, pinag-uusapan ng isang grupo ng mga mag-aaral si Han Sang. Ang ilan ay nagpapahayag ng paghanga sa kanyang pagpupursage habang ang iba ay kinukutya siya dahil sa kanyang pagkabigo na umunlad. Nahihirapan silang paniwalaan na pagkatapos ng 7 taon ng pagsusumikap, ang kanyang mga estatistika ay hindi tumaas. Si Han Sang, nanginginig sa pagkadismaya, ay mahigpit na hinawakan ng isang garapon, ang mga luha ay bumagsak sa kanyang mukha habang iniisip niya kung paano posible na wala ng pag-unlad. Sa kabila ng sakit sa puso, pilit niyang kinakalma ang sarili. Habang nakaupo siya sa bangko, narinig niya ang isang tinig na nagtatanong sa isang batang babae kung naaalala niya ang kwento ng pagkamatay ng kanyang ama. Sabik na ikinwento ng batang babae kung paano, nang sumalakay ang mga halimaw, ang kanyang ama ay hindi tumakas ngunit namatay habang sinusubukang iligtas ang iba. Magiliw nang umiti ang kanyang ina, nagtatanong kung ano ang gagawin ng batang babae kung sakaling maranasan niya ang mga paghihirap sa hinaharap. May kumpiyansa, itinaas ng batang babae ang kanyang kamao at ipinahayag na haharapin niya ang mga hamon ng direkta at hindi susuko. Ang mga salitang ito ay lubos na nagpakilos kay Han Sang, at siya ay tumangala, determinado. Niyakap ng ina ang kanyang anak, pinupuri siya sa kanyang karunungan. Napansin ng babae at ng kanyang ina si Han Sang, na magalang na yumuko bago tumalikod at tumakbo ng buong lakas. Siya ay tumatakbo sa mga lansangan, ang kanyang isip ay nakatuon sa isang bagay. Hindi siya maaaring sumuko, hindi pagkatapos ng 7 taong pakikibaka. Puno ng pawis ang kanyang mukha, patuloy siyang tumatakbo, determinadong itulak pasulong. Habang tumatakbo siya, dumilim ang langit, at nagsimulang bumuhos ang ulan. Natagpuan ni Han Sang ang kanyang sarili na nakatayo sa harap ng isang pinto. Kumakatok, mas malakas ang kanyang pasya kaysa dati. Bumukas ang pinto, tumambad sa likod nito ang maliwanag na liwanag. Ang parehong guro na nag-utos sa kanya na umalis ay lumabas. Bago pa siya makapagsalita, sumabad si Song, nakikiusap na isa pang pagkakataon na kumuha ng pagsusulit sa Hunter. Hindi siya maaaring sumuko ngayon. Ang guro, na nakatayo sa labas sa ulan, ay lumingon sa kanya na may galit at sumigaw, nagtatanong kung bakit hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi sa kanya. Natigilan si Song, nanlalaki ang mata sa gulat. Lumapit ang guro, tinutusok siya ng daliri, pinagbibintangan na nandoon lang siya dahil pinagsisihan niya ang perang ginastos sa kanyang pagsasanay.
Dagdag pa ng guro, ibabalik niya sa kanya ang kalahati. Nanginginig, itinanggi ito ni Song, iniipon ang kanyang lakas para isigaw pabalik na wala siya roon para sa pera. Ngunit hindi siya pinaniwalaan ng guro. Sa isang malakas na sampal, pinalipad siya ng guro sa tambak ng basura at isang malaking puddle. Ang guro ay tumalikod upang maglakad pabalik sa loob na may malupit na ngiti. Sinasabing nakikita niya mula sa mga mata ni Song na naroon lamang siya para sa pera. Si Song, nabagbog na may dugo sa kanyang bibig, ay nakaupo sa basurahan na nakayuko ang kanyang ulo at walang laman ang mga mata, nakatingin sa tubig ulan. Ang tanging iniisip niya ay kung mayroon siyang kakaibang kakayahan, marahil ay hindi siya mapupunta sa kahabag-habag na kalagayang ito. Nakaupo siya roon, nanginginig ang mga kamay sa kanyang tagiliran, na sana ay hindi na lang siya humingi ng ganoon karami, kung bibigyan lang siya ng kaunting talento, wala sana siya rito. Nang bumagsak ang isang patak ng tubig sa puddle, isang abiso ang lumitaw, na pinupuri ang kanyang hindi natitinag na kalooban. Si Song, sa ganap na hindi makapaniwala, ay tumingin sa mensahe, nalilito kung sino ang nagpapadala nito. Napapaligiran ng mga bula, nagsimula siyang lumubog sa lusek, naabutan siya ng takot habang nahihirapan siyang huminga. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat ng umalingaw sa kalsada ang kanyang paghingi ng tulong. Ang guro, nang marinig ang kanyang mga sigaw, ay nagmamadaling lumabas, sinisigawan si Song na umalis. Ngunit nang makarating siya sa bakuran, natigilan siya nang makitang walang laman ang tambak ng basura. Itinaas niya ang kanyang cap at tumingin sa paligid, nalilito, habang ang mga basura ay nakatambak mula sa basurahan ngunit walang palatandaan ng Song. Samantala, si Song ay patuloy na lumubog ng mas malalim sa puddle, pinipigilan ang kanyang hininga habang siya ay nalunod. Bigla siyang hinayla mula sa tubig at itinapon sa isang walang laman. Isang abiso ang lumitaw sa kanyang harapan, na nagsasabi na ang Trial Tower ang pumili ng pinakamalakas sa Earth. Sa pag-aakalang may panibagong sakuna na ang tumama, ang buhok ni Song ay umihip sa hangin habang binabasa niya ang susunod na bahagi ng mensahe, dapat siyang pumili ng antas ng kahirapan para sa pagsubok. Kung mas mataas ang kahirapan, mas malaki ang gantimpala. Nalilito ngunit determinado, katutubo niyang naramdaman na ito na ang kanyang pagkakataon. Bumilis ang tibok ng puso niya habang pinili niya ang isa sa tatlong antas ng kahirapan ng buong lakas, nagniningning ang tapang sa kanyang mga mata. Pagkatapos niyang pumili, ang mundo sa paligid niya ay nagsimulang matuno, at naramdaman niya ang kanyang sarili na hinayla pataas. Ang isa pang paunawa ay lumitaw, na nagsasabi na sa pagtatapos ng kanyang mahirap na paglalakbay, siya ay masisiyahan sa hamon. Sa susunod na ilang segundo, magbubukas ang pasukan sa unang palapag ng tore. Nabigla, habang nakaawang ang bibig, naramdaman ni Song na lumilipat ang espasyo sa paligid niya. Lumitaw ang mga abiso, na nagsasabi sa kanya na ang lahat ng kanyang mga pinsala ay gumaling. Siya ay inilipat sa unang palapag ng tore, inutusang maghanda para sa mga hamon sa hinaharap. Sa susunod na sandali, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang desyerto, ang araw ay nagliliyab sa itaas. Natigilan siya sa kanyang biglaang kinalalagyan, natano niya ang isang espada na nagmaterialize sa hangin at damapo sa mismong harapan niya. Isang mensahe ang lumitaw, na nagpapalam sa kanya na ang tema ng hamon na ito ay kaligtasan ng buhay, at ang gantimpala sa pagtagumpayan nito ay ang pagtuklas ng mga natatanging katangian. Napadilat si Song, gulat na sa wakas ay matuklasan niya ang kanyang mga kakaibang ugali. Bumilis ang isipan niya nang maalala ang nakakapanghinayang pagsasanay na dinanas niya, pagsuntok sa hangin habang nakasuot ng gulong, pagpupush up, at pag-ensayo gamit ang katana. Nagkaroon na siya ng pagkakataon na patunayan ang lahat. Sa loob ng 7 mahabang taon, siya ay nagtatrabaho ng walang pagod, umaasang makakuha ng kakaibang katangian, at ngayon ay sa wakas ay abot kamay na niya. Ang gantimpala para sa kanyang pagsusumikap ay magiging isang katangian ng kanyang sarili. Sobrang excitement ni Dream, at pakiramdam niya ay naka-jackpot siya. Walang pag-aaksaya ng oras, tumakbo siya patungo sa espadang nakaipit sa buhangin. Ngunit biglang, ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay nagsimulang lumipat, na nagpapadala sa kanya ng takot. Habang sinusubukan niyang umatras, may nagsimulang lumabas mula sa buhangin. Bumilis ang tibok ng puso niya sa gulat nang makita niya ang tumataas mula sa ibaba. Nagsimula na ang pagsusulit sa pagsasanay.
Ang antas ng kahirapan na pinili niya ay mataas, at sa kanyang harapan ay lumitaw ang isang napakalaking sand golem. Napuno ng takot at pagkalito ang mga mata ni Dream nang mapagtanto niyang siya ay nakatakdang makaligtas sa mga pag-atake ng golem sa isang takdang panahon. Isang countdown ang lumitaw, 10 minuto upang mabuhay. Walang pag-iisip, kumari pa siya ng takbo, sinusubukang iwasan ang pagdurog na mga hakbang ng golem. Nanginginig ang lupa habang tinatapakan ng golem ang paa nito ng napakalakas, halos mawalan ng balanse si Dream. Nang makabawi siya sa kanyang kinatatayuan, muling bumungad sa kanyang harapan ang isa pang abiso na lalong nagpatindi sa kanyang takot. Nakasaad sa mensahe na ang kabiguan ay magbubunga ng kamatayan sa totoong buhay. Bumibilis ang tibok ng puso ni Dream habang patuloy sa pagtakbo, pilit na tinatakasan ang nilalang. Habang sumulyap siya sa likuran niya, napagtanto ni Dream na ang pagtakbo ng walang hanggan ay hindi makakatulong sa kanya na makatakas. Ang sand golem ay mabilis, sa kabila ng laki nito, at ito ay walang humpay. Lumipad ang buhangin sa lahat ng direksyon sa bawat mabibigat na hakbang nito, at pilit na pinipigilan ni Dream ang kanyang pagtapak habang ang buhangin ng disyerto ay gumuhos sa ilalim niya. Siya ay pagod, ang kanyang hininga ay nahihirapan at nakikita sa tuyong init. Mahigpit na hinawakan ang espada sa kanyang kamay, hindi niya iniisip na makipaglaban ito ay tungkol sa kaligtasan ng buhay ngayon. Muli niyang sinulyapan ang countdown, 9 na minuto na lang ang natitira, at alam niyang wala siyang lakas para tumakbo ng ganoon katagal. Ngunit pagkatapos, humigpit ang hawak niya sa espada. Iyon lang ang pagkakataon niya. At dito muna nagtatapos ang ating recap. Ka-recap, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Mag-iingat lagi kayo ka-recap. Peace.